Okay. So, data requirements. So, paano nyo i-derive yung data requirements ng inyong abstract? No? So, paano natin i-derive yung data requirements ng inyong abstract? Ibig sabihin, yung magiging laman ng record nyo. So, paano siya i-derive? Diba? So, tignan natin halimbawa yung gawa dito tayo tumingin sa kunyari yung gawa ni ito, mukhang masaya to, no? Attendance tracker. Ayan. So, anong mga data ang kailangan mo, no, Junalyn, para sa yung attendance tracker? So, ano yung mga data na kailangan mo, na Ano, hihingin mo para sa yung attendance tracker? ano po, sir? Hingi ka ng pangalan, siyempre. Ano po, sir? Diba? Opo. Pangalan, ano pa? Kailangan mo din dyan ng date. Tama? Kung anong araw siya umattend. Ano pa? Yes po. Kailangan mo rin ng yung bang charge service nyo. Isang Contact, araw, isa lang, isang araw. Di ba may mga iba-ibang oras yon? Di ba? Kung yun ay may iba-ibang oras, kailangan mo yung opo, sir. time. Contact number, mga contact po, sir. Kailangan mo Yan. yung time. Kailangan mo yung time in, time Opo. out. Tapos, kung ipo-profile mo yung mga charge grower nyo, so hindi lang name ang kailangan mo. Kailangan mo rin ng address, contact number, so on and so forth, no? So, yun yung mga data na kailangan mo sa system mo. So, yun yung tinatawag kong data requirements. Okay? So, try natin yung kay yan, yan. Kay Casio. Sa kanya is sacred union wedding scheduling. So, ano yung mga possible data requirements mo dyan? Casio, yung araw, no? Kung anong araw magpapakasal. Tapos, yung sino yung magpapakasal, yung pangalan ng lalaki, pangalan ng babae. Tapos, sino yung magkakasal. Saang lugar gaganapin. Minsan, saan ang reception. Minsan, kasama pa ko ilan yung bisita, no? Lalagay niyo lahat yun doon. Ililist down nyo. So, ganun yung pagko-conceptualize ng data requirements. No? Ano pa? So, tingnan natin yung kay yung kay library. Paredes, library. Ano ba to? Manghihiram lang ba? Itatrack down mo ba yung mga nanghihiram? O pati yung inventory ng library ng Pasay City South? Paredes. Paredes. Depende yan sa gagawin nyo. No? Kung kailangan, kita-track down mo lang yung nanghihiram, parang borrowers lang yan. No? So, kita mo kung sino yung nanghiram. So, pag manghihiram ka ngayon, pag manghihiram ako, let's say ako yung estudyante, manghihiram akong libro, anong data ang kukunin mo sa akin? Ano nga ba yun? Siyempre, kailangan may student number ko. Kailangan may pangalan ko. Ano pa? Kailangan mo yung librong ihiramin ko. Kung ano-ano yun. Ano pa? Kailangan mo yung date kung kailan ko hiniram. Kailangan mo yung date kung kailan ko dapat isole. Ngayon, tanongin mo yung Pasay City South kung nagpe-penalty sila pag late na naisole. So, kailangan mo yung amount kung magkaning penalty pag late na naisole. So, ganun yung library system mo. Tapos, ano pa? Ano pang data? Kung kailangan mo i-profile yung libro, so kailangan mo yung title ng libro. Sino yung publisher ng libro? Sino yung sino yung author ng libro, no?
So, yun. Ganun yung conceptualization ng inyong data requirements. Question? Naintindihan nyo kung paano gagawin? O hindi na? Naintindihan nyo ba? Ha? Yes daw, naintindihan nila. Kunyari, gawa tayo ng sample. No? Let's say, ang aking concept is, ano ba ang concept ko? Gayahin na lang natin yung concept ko dun sa other section. No? Gagawa ako ng program or ng system na ang main function niya is to evaluate the student. Yan. So, kumbaga, student evaluation. Okay? Pag sinabing student evaluation, gusto ko yung system ko is kaya niyang ipakita yung grades ng student. Lahat ng grades. No? Magmula nung nag-enroll siya. Let's say sa CUP. So, ganun yung ganun yung concept ko. So, ano yung mga kailangan kong data doon? Kung ganun ang concept ko. Anong data ang hihingin natin? Sabihin natin, step 1. Sa step 1, ilista nyo muna kung anong data kailangan nyo. Sa ganong concept. Kailangan ba natin ng pangalan ng estudyante? O hindi? Hello, mic test. Nasaan yung mga kapitbahay ko? Hello? Hello? Andyan pa kayo? Ha? Yes, sir. Ano ba? Kailangan ba natin ng pangalan ng estudyante? Hindi. Sagot-sagot din para marinig kayo sa video, no? Para pag-post natin ng video, dinig yung boses nyo. Yes, sir. Kailangan. So, dilagay natin pangalan. Ngayon, yung pangalan, may 3 component yun. Huwag niyong bubuuin ang pangalan. Pag-iwa-hiwalayin nyo bawat component, no? So, pwedeng surname, tapos first name, Last name. tapos ano pa? Last Middle. name. Ay, middle. Middle name, pwede rin. O ano pa? Pangalan. Bukod sa pangalan, ano pang kailangan yung data? Ano pa kailangan yung data? Kailangan nyo ba ng address ng student? Address, sir. Related ba yung Birthday. address? Related ba yung birthday? Hindi ako magpro-profile ng student. Ang gagawin ko lang sa program ko is yung magdi-display ng kanyang subject o ng kanyang grades sa lahat ng subject na na-enroll niya na. So, walang relationship yung address. Walang kinalaman yung address. Kasi hindi mo ako nagpo-profile. So, pwede kong hindi ilagay yon, no? Kasi pampadagdag lang yon. So, ano kailangan ko na related sa grades? Email, pwede ba? Subject. Email. Pwede ba yung email address? O, Pwede. lagyan natin ng email address. Pwede ba yung course? Siyempre, subject related Yes, sir. yan. Kailangan natin yung course. No? Ano pa? Kailangan yung course. Ano pa? Subject. Student number, sir. O, student number. Yan. Kailangan din natin yan. Student number. Ano pa? After ng Instructor. instructor doon sa subject niya. Tama? Yes. So, sige. Tama, sir. Instructor. Instructor. O, ano pa? Subject code. Yung code ng subject niya. O, sige, subject code. Siyempre, pag may code, merong description.
No? Ng subject. O ano pa? Yan lang ba? Anong school year kinuha? In-enroll yung subject na yon. So, lagyan natin school year. Anong semester? O, lagyan natin semester. Ano pa? Final grade, sir. Ha? Final grade. O, lagyan natin final grade. Parang isa lang kausap ko. Ano pa? Yan lang? Yun lang, sir. So, yan lang. O, kunyari, yan lang, no? Hindi laging ganyan lang. Depende yan sa concept nyo. Ibase nyo sa concept nyo. Yung step 1 nyo, list down nyo lahat ng kailangan nyong record, data. So, pag na-list down nyo na, try nyong lagyan ng record, anong laman. Okay? Try nyong lagyan ng laman. Kunyari, lalagay ko yung, yung subject ni Mr. Cordero. Dito sa aking, ito na pinaka-database ko. So, ilan ang subject natin lahat? Ilan ang subject nyo? Ever since mag-enroll kayo, nakakailan na kayo? 30. 20 ba? Nakakailang subject na kayo? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nakaka-27 na kayo na subject. Magmula ng first year kayo. No? 999 yun eh. So, nakaka-27 na subject na kayo. So, kung ilalagay ko dito sa aking database yung subject ni Ben, okay? Ilan ang laman ng database ko? Mangyayari. Ilan ang laman ng database ko pag nilagay ko yung lahat ng subject ni Ben? Jonalyn. 27, sir. 27. Tama yun, no? So, meron akong 27. Ilang pare-parehong surname? Isa, sir. Hindi Ilang pare-parehong surname, ilang pare-parehong first name, ilan pare-parehong middle name? Ilan? Jonalyn, ilan sa palagay mo? Depende. Siguro, sir. Hindi Depende. Ilan ba subject ni Ben Cordero? 27. Tama? 27 po. So, 27 din. Kasi pag in-encode mo, yung Tama kanyang po. subject, bawat subject may kasamang first name, surname, middle name, email address, saka course. 'Di ba? Tsaka student number. Laging may kasama yon. So, ang nangyayari dyan, kung 27 yung subject ni Mr. Cordero, magkakaroon siya ng 27 na pare-parehong surname. 27 na Cordero, meron siya. No? 1 for each subject. Nagets nyo? Yes po, sir. So, is that correct? Kung titignan nyo parang correct, no? Pero logically mali. Kasi dapat walang redundancy, lalo na sa surname, first name. Sa profile, walang redundancy dapat. Dapat isa lang ang Cordero na nandoon, no? 'Di ba? Although 27 yung subject niya, dapat isa lang. So, di mali na ito. Tama? Maglalagay pa ako ng another subject. Ilagay nating subject ni Mark Anthony. O ilan na laman ng database ko? Dalawa na 'yon, dalawang student na 'yon. Ilan ang laman ng database ko? Mike Tess. Hala. Ano yan ay? Ilan na laman ng database ko? For 2 student with 27 subject each. Student. Sir. 54 na. 54. Tama. No? Pero meron akong 27 duplication ni Cordero
at 27 duplication ni Mark Anthony. No? So imagine niyo, buong student ng CUP, ilalagay ko dyan sa aking database. Ilang duplication meron ako. Tama? So, ganun karaming duplication. So, hindi natin kailangan yung duplication. Bakit? Kasi kumakain lang ng storage yun. So, pag lumaki yung storage mo, magmamahal yung gastos mo. Bibili ka naman ng bagong storage. So, paano gagawin nyo dyan? No? Sa step 2, ang gagawin nyo, hahanapin nyo, ihihiwalay nyo yung nagkakos ng duplication sa step 2. Okay. So, halimbawa, to si surname. Nagkakos ba siya o hindi? Nagkakos ba ng duplication yan? Hindi. Yes or no? Hello. So, lagay natin dito. Sa side na to, etong side na to, ito yung nagkakos, no? Ito yung hindi nagkakos. Yan. Ng duplication. Okay? So, si student number, saan ko ilalagay? Sa una, sa pangalawa. Ay, si surname, saan ko ilalagay? Sa una, sa pangalawa. Hello? Una. Sa una. Una, sir. So, ito dapat nasa una. Okay. Si first name, una, pangalawa. Saksak Una. sa una pa rin. Okay, nagduduplicate yan eh. Si middle name sa una pa rin yan. Nagduduplicate yan eh. Si email sa una pa rin yan. Eh, yung course, Una. sa una. Okay, kasi etong data na to is profile ng student yan, no? Student number. Pangalawa. Logo. Sa una, sa pangalawa. Pangalawa, sir. Alawa. Paano nyo nasabing pangalawa yan? Pagkakaiba yung student number. Ibig sabihin, kung si Cordero, ilalagay ko yung subject niya, which is 27, kay Cordero yon. In every subject, nagpapalit siya ng student number. Nagpapalit ba? Hindi. In every subject. O, isang ko siya ilalagay? Sa una, sa pangalawa. Una. Sa una. Kasi itong student number is part ng profile. Part ng profile ng ng student. No, na nagkakos ng duplication. Kaya dito siya sa una, hindi siya sa pangalawa. Instructor. Una, pangalawa. Una. Bakit una? Pangalawa. Bakit pangalawa? Pangalawa pala, sir. O baka may pangatlo dyan. O bakit pangalawa? Anong reason? Nag-iiba. Kasi although iisa yung pareho yung teacher mo, pero magkaibang subject. Tama? So, one instructor per subject. So, nag-iiba-iba yon, no? Although iisa yung teacher. Pero ang pinag-uusapan dyan, yung relationship ng subject to instructor. So, therefore, hindi siya nagkakos ng redundancy, no? Doon sa ating database. Dahil each subject isang instructor. So, saan ko siya ilalagay? Sa Pangalawa. pangalawa, no? Pangalawa. Si subject code. Una, pangalawa. Sa pangalawa. Si description, siyempre sa pangalawa yan. Related sa subject yan eh. School year, siyempre sa pangalawa yan. Anong school year niya? Kinuha yung subject na yon na may ganong code, may ganong description, at may ganong instructor. Bukod sa school year, anong semester niya kinuha yung subject na yon na may ganong code, description, at instructor. So, sa pangalawa pa rin siya. No? So, si final grade, syempre, dito pa rin yan. Sa pangalawa. Ibig sabihin, anong grade niya?
Doon sa subject na yon na may ganong code and description na kinuha niya nung ganong school year at ganong semester. Anong grade niya? Okay, may nakalimutan pa? Wala na. May nakalimutan pa ba? Wala na. So ngayon, kung Ano? ilalagay ko yung record ni Jonalyn, saan ko ilalagay yung surname, first name, middle name, email, course, student number niya? Sa una, sa pangalawa, dito. No? So, ang laman nito, profile ng student. Okay. So, ito naman, ang laman nito, sabihin natin grade ng student. Okay. So, kung ilalagay ko yung record ni Jonalyn, dito ko ilalagay yung pangalan niya sa profile. Yung subject niya dito, sa grade. So, nung nailagay ko na yung record ni Jonalyn, ilan ang laman ng profile ko? Ani. Paano naging 6? Ilang record ang laman ng profile ko? Huwag niyong bilangin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Isa lang Hindi po. yan. Per record tayo, no? So, itong nakikita niyang 6 na ito, ang tawag diyan field. Okay? Ngayon, yung kabuuan niyang 6 na yan, isang record lang yun. Okay? Kaya nang dinefine natin yung record, ay yung database, collection of logically related record. So, balik tayo sa tanong, no? Ilan ang laman ng profile nung nilagay ko yung record ni Jonalyn? Isa lang. Tama? Sino lang? Si Jonalyn. Okay? So, ilan yung laman ng grade? Ilan yung laman ng grade nung nilagay ko yung mga grades ni Jonalyn? Ani. Anong 6? Kasi Binilang niya subject na yan, naman sir, eh. Ilan ba subject niyo from the beginning until now? 27. Kanina lang, di ba 27. pinag-usapan natin? So therefore, ang laman nito, grade, is 27. Ang laman nitong profile, isa lang. Si Jonalyn lang. So nagkaroon ba ng duplication nung binrake natin? Hindi. Oo. Hindi, Hindi. no? Nawala na yung 27 entries na the same name. Isa na lang siya, no? Tapos ilalagay ko yung subject ni ni Cordero. So, ilan na yung laman ng profile ko? Ilan na laman ng profile ko? Dalawa. Dalawa, no? Si Jonalyn at si Cordero. Ilan laman ng grade? 50 po. 54. 27 kay Jonalyn, 27 kay Cordero. Dagdag pa tayo isa. Kay kay Camille. So, lagay ko yung mga grades ni Camille. So, ilan laman ng profile? 3 po. 3, no? Si Jonalyn, si Camille, tsaka si Ben. Ilan laman ng grade? 81, sir. Ha? 81 ang laman ng grades. Okay? So, may duplication ba? Wala. Wala. Okay? So, ibig sabihin, tama yung pagkaka-break natin, no? Ng ating data requirements. So, step 1, lista nyo lahat. Step 2, hiwalayin yung nagkakos ng duplication. Okay? Para maiwasan yung duplication. So, sa profile, meron tayong 3. Sa grade, meron tayong 81. Ilan yung kay Cordero dito sa grade? 27. 27. 27. So, out of 81, 27 ang kay Cordero. Ang question dyan, ano doon? Yung kay Cordero. Ano doon yung kay Cordero? Out of it, sa 81, meron siyang 27. Doon sa grades. O, alin din yung mga grades niya? Ano yung 27 grades niya doon? Tama? Na-imagine nyo? Makikita ba natin? Hindi. Sigurado ba tayong yun o hindi?
Paano natin malalaman kung ano yung kay Cordero doon? 27 lang ang sa kanya. 81 yon. Same throw kay Camille. Alin din yung 27 ni Camille? At alin din yung 27 ni Jonalyn? Sama-sama yun dun sa grades DVF. Tama? Paano natin malalaman yun? Wala na. Naglabo-labo na yung grade. Baka yung 5 ni Cordero mapunta kay Camille. No? Tapos yung 1 ni Jonalyn mapunta kay Cordero. So, mali na. Mali na yung program nyo. Naglabo-labo yung record. Bakit? Saan nagkaroon ng error? Kasi kung i-define nyo, yung database, sabi doon, is a collection of logically related record. Yan, no? Yan ang definition ng database. Okay? Okay. Collection of logically related record. Si profile, ang laman niyan, record. Si grade, ang laman niyan, record. Galing yan sa iisang list of data requirements. Okay. Binrake natin into 2 groups. Yung unang group, profile. Yung pangalawang group, grades. Ang problem natin, hindi natin siya na-relate. Nawala yung logically related record. Kailangan yung lagyan ng relationship, yung profile, at saka yung grade. No? Paano nyo lalagyan ng relationship yung profile at saka yung grade? Para hindi nawawala yung record. Okay? Sa database, ang pinakagamit, no, na relationship is yung tinatawag na primary key. Yon, alam niyo yung primary key? Ha? Pag sinabing primary key, yun yung one-to-one relationship doon sa subject. Kunyari si Cordero, anong best primary key na gagamitin natin para sa mga student na magde-define na siya talaga yon? Yun yung data na walang kapareho. Siya lang ang meron nun. No? Sa loob ng sa kabuuan ng student ng ACT or ng CUP, siya lang ang may ganong data. Wala siyang kapareho. So anong particular primary key yon? O anong particular data yon? Student ID, sir. Student ID or student number. Yun yung one-to-one relationship. Okay? So, yung student number, pwede natin gamitin primary key kasi each student, no, may unique na student number. Wala siyang kapareho kahit sinong student, no, sa loob ng community ng CUP. So, pwede natin gamitin to. Si student number as our primary key. Ngayon, ang gagawin nyo sa kabila, sa grade profile, no, para ma-relate nyo yan, dapat lagyan nyo rin ang primary key to. Okay? Kung yung primary key na ginamit nyo doon sa profile, yun din dapat ang gamitin yung primary key dito sa grade. So, ibig sabihin, although walang student number to, pero kailangan yung lagyan, no? So, lalagyan ko pa ng another field. Yan. So, pareho silang may student number. Diba? So, yung primary key na yon, yun lang yung allowed na magkaroon ng duplication. Okay? So, kung ilalagay ko ngayon yung record ni Cordero, lalagay ko dito yung surname, first name, middle name, email address, course, at saka student number ni Cordero. At dito, ilalagay ko yung kanyang 27 subjects with 27 the same student number sa grades. Okay? So, kung 3 na nailagay natin dyan, so si profile may laman ng 3. Kay Camille, kay Cordero, at kay Jonalyn. Magkakaiba sila ng student number. Si grades ngayon, meron ng ilan laman. Kung 3 na yung student na nalagay ko, 81. Okay? Pero meron dong 27 na pare-pareho.
one for each student. Ano yon? Yung student number. So therefore, kung gusto kong kunin yung record ni Camille, gagawin ko lang, imamatch ko yung student number ni Camille sa profile at yung kaparehong student number dun sa grades. So, ibig sabihin, lahat ng pare-parehong student number dyan, which is student number ni Camille, as per our example, yun yung kanyang grade. 27 lang yun, no? Based dun sa entry natin. So, nung na-relate na natin, hindi na kayo ngayon maliligaw kung kaninong grades talaga yung pinapakita nyo o yung hawak nyo. Kasi meron ng relationship yung dalawang database nyo, which is yung student number. Kaya kayo, no, sa inyong concept, sa inyong abstract, i-list down nyo lahat, i-break nyo. Pag na-break nyo, lagyan nyo ng logical relationship. Sa case na ating lecture, the best logical relationship pwedeng gamitin as primary key is yung student number. Okay? Ngayon, kunyari, yung concept mo is sales. Nagbebenta. No? So, itong si client, bibili siya. Marami siyang binili. Tama. So, ang tendency nun, nakahiwalay yung mga binili niya at nakahiwalay yung transaction niya. Gusto kong makita kung anong binili ng client. Anong primary key ang pwede kong gamitin as logical relationship? Anong the best primary key? Ano sa palagay nyo? Ano ba ini-issue nyo doon sa bumili? Kung nagbebenta ka? Resibo. Resibo, tama yon. Anong meron sa resibo na walang kapareho sa ibang resibo? Yung binili? Hindi. Yung bumili? Hindi. Ano? Item numbers. Item number? Hindi. Hindi pwede. Kasi pwedeng magkapareho yung item number ng dalawang customer. Kunyari, si Jollibee ka, bila ko Chicken Joy, item number 1 yan, kunyari. So, yung customer, bumili rin ng Chicken Joy, di item number 1 din yun. So, anong pinaka-unique sa mga nire-release na resibo? Transaction number, sir. Transaction number, pwede yun. O kaya receipt number, pwede yun. Kapansin niyo sa Jollibee, di ba nagpiprint sila may piniprint sila sa POS, no? Makikita niyo doon, meron silang unique na transaction number. So, pwede yun. As gamitin yung primary key. Kung naka-sales kayo. Okay? Question? Wala. So, balik tayo rito. So, nasa step 2 na tayo. So, step 3, gagawin niya sa step 3 is, ano yan? Iko-construct nyo yung structure using DBase 3 plus format. No? Yung structure using DBase 3 plus format per database. So, ibig sabihin, magkakaroon akong dalawang database structure. Isa sa profile, isa sa grade. Pero, gagamitin ko yung DBase 3 plus format kasi yun yung system na gagamitin nyo. Tama? So, step 4 yon. So, unahin natin yung sa grades. No? Sa structure ng database, merong mga component ang structure ng database. Kung papanoorin yung video, no, na pinost ko doon. Una, yung field name. Pangalawa, yung type. Pangatlo, yung width. At pang-apat, wrong spelling, WIDT.
yung with, pang-apat yung des. Actually, yung des decimal yun. Okay? Yan yung format ng DBase 3 Plus database structure. So, gawin muna natin yung saan? Yung sa profile. Okay? So, this is the DBF structure for profile. Okay? So, gawin muna natin yan. So, ang gagawin nyo sa field name, kung anong nilagay nyo dito na data requirements. Pero sa field name, meron siyang limitation kung paano kayo magbigay ng pangalan, no? Una, hindi siya lalagpas sa 8 character. Pangalawa, bawal ang space. Yun lang ang limitation. At bawal ang symbols. Except sa underscore. Kung gusto nyong merong space, separate nyo using underscore, not minus sign, no? Underscore. Okay? So, kung ito yung ating data requirements na una, surname, anong possible field name ang pwede kong gamitin? Pwede ko bang gamitin yung mismo surname? Pwede, hindi. Hello? Pwede ba yung gamitin mismo as field name, yung surname? Pwede ba siya o hindi? Pwede, sir. Pwede, kasi hindi naman siya nag-break dun sa rule, no? Lagpas ba siya ng 8 character? Hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 7 lang yan. So, pasok. May space ba siya? Wala. So, pasok. Meron ba siyang kasamang special character? Wala. So, pasok. So, pwede ko siyang gamitin, no? Ang field name ko for surname is surname din. Etong last name, first name, pwede ko bang gamitin yan o hindi? Hindi. Hindi, kasi sobra sa 8 at merong space. So mag-imbento kayo, anong gusto nyong gamiting field name for your first name. Kung ako tatanungin yan, lalagay ko na lang F name. So ibig sabihin etong field name na to ay first name yan. Hindi rin pasok yung middle name. So gagawin ko na lang dyan, MN, middle name. Email pasok, so pwede kong buuin, email. Course, pwede ko rin buuin, course. Student number, pasok hindi. Hindi. Hindi po. So, ano maganda ipangalan? Kahit ano pwede. Gusto nyo, letter A lang, walang problema ron, no? Ang problema nyo lang dyan, paggawa nyo ng program, hindi nyo alam kung para kanino yung letter A. Okay? So, ang suggest ko, idikit nyo yung pangalan kung para saan siya. Kunyari, student number. So, gagawin ko na lang stdnum. Ang sabi ng student number yon. Ayun, pasok yon, no? stdnum. Okay? So, okay na basta niya stdnum. Kung ayaw niya, pwedeng studno. Oo, pwede rin yung studno. Kung ayaw niya, pwede rin SNO. Student number. Okay? So, ako na nga lang, STDNO na lang ako, no? STD, no? Okay na. Ang next na isusupply nyo, yung type. Yung type, yan yung tinatawag na, na data types. Diniscuss yung data types before, di ba? Sa programming. Sa C, meron ay mga data types. Character, integer, float, so on and so forth, no? Pero, dito sa database 3+, limited ang data type niya, no? Meron lang tayong data type na character. Pangalawang data type is numeric. Pangatlong data type is logical. Pang-apat, date. Pang-5, memo. So, yan lang. Ito lang tatandaan nyo, no? Ang dali lang tandaan yan. Lagyan muna natin sa gilid. Yan. Para may kodi ko kayo mamaya. Yun. Si character, ibig sabihin nun, kung ang laman, kung ang ilalagay mo sa iyong field name as content is characters. So, surname. Ano laman ng surname?
Kunyari, sampulan natin, anong pwedeng maging value ng surname? Cordero, surname yon. Ano yon? Character, numeric, logical, date, memo. Character, Character. So, lagay niyo sa type C. Ayan, as character. So, lalagay niyo, anong type niyan? C lang ang ilalagay niyo. Or pwede rin buuin yung character. Pero pagdating doon sa creation ng date DBF file using DBase 3+, press nyo lang letter C as character. So, C na rin gamitin natin para hindi kayo maguluhan. Si F name, numeric character, C, C. Etong middle name, another C. C, Email, another C. Course, another C. Student number, N, N. Pwedeng N. Kaso sa inyo, paano present yung student number nyo? May dash ba yung student number nyo? Meron, di ba? Yung iba, 2024-2-116. Kunyari, yan yung student number. Ano yan? Numeric character. Numeric. No? Tama ba, numeric? Palagay nyo. Numeric yan o character? Paano nyo i-consider yung type niyan? Yung 2024-2-113. Numeric ba yan o character? Toinks. Natulog na Flores. Wala na, nagtinda na si Flores. So, ano yan? Numeric character. Sige, Camille, anong hula mo? numeric sir, kung hindi iaano yung dash. Ay, may dash. O, numeric pa siya, hindi na. Character na daw, no? Sabi ni Mr. Lagare, no? Which is true. Bakit? Kasi, combination ng numeric, yung 2024, at character, yung dash, is equal to character. Combination ng numeric and character is equal to character. Character is character. Numeric is numeric. So therefore, hindi mo pwedeng i-consider as numeric kasi meron kang character sa gitna. Yung dash, ayun no. So ano ngayon siya? N o C? C, C siya. Character pa rin. Okay? Hindi porket may word na number, numeric na, no? Titignan niyo yung entry. Yung value. Kung ano magiging laman ng student number. Doon nyo ngayon malalaman yung type. Yung width is the allowable number of character para maging content ng surname. Allowable number of character para maging content ng surname. Kung may numeric tayong entry dyan, allowable number of digits para maging content ng numeric type variable. Kung may numeric ka, dapat meron kang decimal. Lalo na kapag merong amount. Yung mga sales dyan, no? Total amount. So, dapat, ang declaration mo ng total amount is numeric, merong with, at merong decimal value. Okay? So, dito, sa surname, ilang with ang pwedeng gamitin? Pwede bang 3 lang? 5 lang? Pag ginawa kong 5 yan, anong tendency niyan? Kung 5 yan, ang pwede ko lang ilagay ng pangalan dyan is hanggang kay Flores lang. Ay, apelyido pa nga yun eh. O, tama, kay Flores. Kasi kung titignan nyo kung ilang variable yung kay Flores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sobra pa. No? So, pag nilagay ko yung entry ni Flores as surname, ang makikita ko lang sa database ko, Flore. Nawala yung S. Kasi ang nilagay ko lang dyan with is 6 is 5. So, pwede bang 5 ngayon? Hindi. Hindi, no? Kung tatanungin nyo, ang gagawin ko dyan, sasagad ko na yan, mga 15. Okay? Nakakita ka na ba ng surname na more than 15 characters?
Bihira, no? Kung ayaw nyo, gawin nyo 20. It's up to you, no? Basta dapat yung with is capable of catering, no, the longest available or existing surname. So far, wala namang surname na lagpas sa 20 character. So, magta-20 na ako. As well as yung first name, pwede kong gawin 20 rin yan. Middle name, another 20. Email address, another 20. Course, o sa course ilan? Nagbago isip ko, 15 na lang para masaya. Yung course, ilan? Kunyari, sa CUP natin gagamitin. Ilang with ang ilalagay nyo as laman ng course? Acronym lang. Ilan? 5? 4? 3? Tatlo, sir. 3, ACT. Tama, no? Paano yung BSBA? So, hindi pwedeng 3, dapat 4. Tama? Tama ba? So, kung 4 yan, pasok yung BSBA, ACT pasok, BSE pasok, BSN. Paano yung AB Polsci? Hindi pasok yung AB Polsci. So, hanapin yung pinakamahaba. So, anong pinakamahabang course code? AB Polsci. So, ilang letter yon? AB, POLSCI, 8. So, ang tendency dito, ang pwede kong gamitin with dyan para makater ko lahat ng courses sa CUP is 8 pataas, no? Gawin na nating 10. Pwede rin. Student number. Gawin nating 20, no? Kasi umaangat ang student number. So, gawin nating 20. Okay? So, next. Decimal. Wala. Wala kayong ilalagay dyan. Kasi wala naman tayong decimal type na field name. Okay? So, tapos na ang ating database structure. Para saan? Para sa profile. Tama. Ngayon, gawin din natin yung para sa grade. So, dito tayo ngayon. So, grade naman. So, anong gagamitin nating Anong gagamitin nating field name para sa subject code? S-code? S-code na lang. Subject description, SDESC, pwede rin. School year, SY, SY. Semester, SEM. Final grade, FG. Instructor, INST. Student number. So, eto, student number is your primary key. Dapat kung ano yung nilagay niyong attributes dito or property rito, ganun din yung gagamitin nyo rito. Ayun. No? Bakit ganun? Kasi yan yung primary key nyo. Dapat parehong-pareho yan sa magkabilang database. Okay? Question? Wala? Wala na bang question? Okay, so sagutan natin yung S-code. Anong type yan? Numeric, character, variable. Ay, mali. Numeric, character, logical, date, memo. Numeric, sir. Subject code. Tignan mo nga yung subject code mo. Ito, anong code ng subject natin? DMF 121. So, ano siya? Numeric, character. Character pala, sir. Character pala. Ang bilis mo naman magbago. Character. Description. Malinaw na malinaw yan, no? Description. Diba? Database programming. Ano yun? Numeric, character. Character din yun. School year. Numeric, character. Numeric, sir. Numeric. Paano bang entry ng school year? Di ba ang entry ng school year is 2024-2025. So, ano siya? Numeric, character. Character pa rin, sir. Character pa rin. Okay. Character pa rin. Semester. 1ST, 2ND.
First sem, second sem. Character. Character. FG. Final grade. Numeric character. Tentene. Numeric. Numeric, sir. Numeric. Kung hindi natin i-consider yung grade na deferred drop withdraw. Meron tayong deferred drop withdraw, di ba? So, ano ngayon siya? Character numeric. Char. Character pa rin, no? Siyempre, instructor, character pa rin. So, wala kayong numeric. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay. Subject code. 7. Di ba? Kasi ADV, space, 121. 7 yun. 6-6 kasama yung space sa gitna. Kaya may 7 ako. Pwede kong gawing 50 yung description ko. Kasi meron tayong subject ng haba ng description. Ito na nga lang eh. Data Management Fundamental. So, ilang letters yun. So, para safe, mag 50 ka, no? School year. Ilang with? 9. Bakit 9? 4. 2024. Dash. 5 na yon. Tapos yung another, 2025. 4 ulit. Kaya may 9 ako. Semester ko, 3. 1 ST, 2 ND. Final grade ko, ilan? Withdraw. Ilang character yung withdraw? WIDTHARW. So, 8. Lagyan natin dyan 8. Instructor. Buong pangalan yan sa mga 20, no? Sa instructor. Wala tayong decimal. Okay? So, nagkaroon tayo ng dalawang database structure. Yung profile, DBF, at saka yung grade DBF. Kung papansin ninyo yung in-upload kong lecture para sa Sabado yon, wala tayo sa Sabado, panoorin nyo yun, no? Ini-explain doon kung paano gagawin to using DBase 3+, as well as this one, no? Tapos yung output file nyo, yun yung inyong isasubmit. So, ganyan lang gumawa, no, ng data requirements at database structure. Ganyan yung pagdi-design. Okay? First step, step 1, ilista nyo muna lahat. Okay? Huwag nyo intindihin kung marami yung kukunti. Ilista nyo lahat ng kailangan nyo. Second step, i-break nyo into groups. Ang pinakamagandang tignan dyan, yung group na nagkakos ng duplication. So, i-break nyo. Sa example natin, naging 2 siya, no? Kasi may duplication tayo sa surname, sa profile. Kaya hiniwalay natin yung profile para isa lang yung entry. After that, gagawin yung structure using DBase 3+ format. Susupply nyo yung, hindi file name to, no? Sorry. Ang pangalan nito is field. So, supply nyo yung field name, type, with, tsaka decimal. Kung ang type niya ay, numeric. So, wala tayong numeric type, kaya walang laman yung des natin. Paano kung nagkaroon ako rito, let's say, ng birthday? So, anong type doon? Variable type. Uy. Character pa din yan, Character, sir. sir. Hindi character yan. Date yan. So, letter D yan. Di ba? Letter D yan, no? Date Ayaw nga. type. Okay? Kaya, madalas yan sa transaction, sa sales. No? Di ba meron lang transaction date? So, dapat yan? Date. Hindi sa character, hindi sa numeric. Date type siya. Okay? Tandaan niyo yan, ha? So, dito, naging 2 yung aking database structure, no? Profile, tsaka grade. So, kailangan yung gawin to hanggang sa Sabado. Dahil sa susunod na meeting natin, magpa-program na tayo. Yun naman yung i-manipulate natin yung ating databases, no? Gagawa tayo ng program kung paano mag-add, mag-delete, mag-display, mag-view ng record doon sa specific database.
let's say sa profile, no? Gagawa ako ng program kung paano magdagdag ng entry sa profile, mag-edit ng entry, mag-delete ng entry, mag-display ng entry. Yun yung gagawin natin. So, unahin nyo muna itong database structure. So, question? Any question? Yes. Noenay. Noenay, may tanong? Yes, sir. Bale, yan na po yung susundan naming layout ng format ng abstract. Yan yung susundan nyo mismo. Kung paano Okay, gagawin. copy. Thank you, sir. Okay. Okay po. So, kung wala nang tanong, stop na natin yung recording. Sir, attendance. Ako nga pala, walang attendance. Thank you po. Okay, tapos